Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan. Taurus, this reading is for you. August 19 to 25, 2024. Maraming salamat muna sa among subscriber. Yung subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyo. Mga comments, halos lahat kayo is resonate. Siyempre, sa mga nagpa-personal reading din, maraming salamat din. Kung gusto na energy nyo lang talaga ang gusto makuha natin, all the details po isa sa baba po ng video na ito. General reading tayo, no? Taurus, this is a general reading. Kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga para sa'yo. Maaring ito is vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyari pa lang. Use your intuition lang, lawakan natin ang ating isipan. Kung hindi ito magpipit sa'yo, huwag mo na lang din ipilit. Anong paparating kay Taurus this week? Anong paparating kay Taurus this week? Okay, ang mga paparating sa'yo this week is may mga pag-iisipan ka daw na mga dapat gawin, na may mga to growth or mga plano sa buhay. Yan na, may mga pag-aaralan ka, ano ba to? Hahanapan ng solusyon, tsaka sisiyasatin mo siguro yung sarili mo, paghahanap ng mga paraan, ganyan, to growth, nakita ko dito. Tsaka paparating sa'yo siguro, there is someone here na may makikipag-collaborate sa'yo or may partnership. Maaring may mga pag-uusapan na isang dealing, no? May mga pag-uusapan na desisyon, may mga pag-uusapan na dapat i-clarity at aksyonan, nakita ko dito. Maaring iba sa inyo, may mga pagtatama, no? Yan, may mga itatama daw kayong sitwasyon o gusto nyong itama na sitwasyon. Sa nakita ko sa dito. Andyan din yung pag-iisip when it comes to your stability, ano, sa nakita ko dito. Okay. May mga makikita-kita pala, no? Nagkakaroon kayo ng justice when it comes to trabaho, bahay. May mga gusto kayong i-correct sa buhay nyo, lalo na sa family, sa bahay, sa buhay. Yan nakita ko sa'yo. Related ang money, yan. Mga dapat daw desisyonan. Yan na nakita ko. Meron ka daw sitwasyon na ibibigay mo yung effort mo. Or makipag-collaborate ka or makipag-share ka ng goals sa isang tao. Or yung tao na to makipag-share sa'yo, may makikipag-share sa sa'yo ng goal. Ganyan, maaaring ganyan. May makikita. Ano ang dapat iwasan ni Taurus? Anong dapat iwasan ni Taurus? Ano ka lang daw, sabi dito, you need to be patient lang din, no, sinasabi dito. You need to be patient sa lahat ng mga gusto mong planuhin sa buhay. Kumbaga, pag-isipang maigi. And ang mga dapat mo daw iwasan is yung mga tao, yung galit. Yan. Dapat mo iwasan yung galit, yung mainitin ng ulo. Kailangan mo daw i-let go yung isang situation na naguguluhan ka, mga sitwasyon na nagkaroon ng mga maaring conflict, malaki man o maliit yan, mga argument, yan, iwasan mo daw yun, yung makikipag-argument, yung makikipag-battle, yung competition, o kaya yung iwasan mo yung mga tao na nagtataas ng mga ego. Kumbaga, iwasan mong magalit ka. No? Kumbaga, this is a time to start anew na ikaw. No, kumbaga alisin mo, i-let go mo yung mga situation na hindi nagiging maganda para sa iyo. Yun nakita ko dito. Iwasan mo yung magkakaroon kasi ng mga disagreement, kanyan. Iwasan mo daw yun. Tsaka, syempre, yung pag-iisip every night sa nakita ko dito. Hindi ko alam kung ano meron sa inyo. Bakit almost gabi?
no? Iwasan mo yung you need to transform actually, no? Nakita ko ito. Iwasan mo yung mga tao na gusto nila is sila lang ang panalo, ganyan. Kumbaga, sinasabi nila sila ang tama. Iwasan mo yung mga tao na hindi naman kung ayaw nila makapag-cooperate sa'yo, ayaw nila makapag-collaborate sa'yo, or ayaw nila makapag-cooperation sa'yo, it's okay, fine, di ba? Kailangan ayusin mo daw yung sarili mo. In a new. You need to end that cycle. Yung pagiging mainit. Siguro, pagiging mainit na ulo, mahiling makapag-kumitesa, yan. Kailangan mo mag-transform when it comes to yourself. Sa nakita ko dito. Kamusta naman ang love? Tandaan nyo, love is hindi lang sa boyfriend, girlfriend, kapatid, pamilya, kasama sa trabaho, kung sino man yan, ha? Kamusta ang love ni Taurus? Kamusta po ang love pagdating kay Taurus? Kailangan mo daw ng transition dito, ha? Okay? When it comes to love, this is a time to move on. This is a time na mag-focus ka daw sa sarili mo. This is a time na magkaroon ka naman ngayon ng mental peace. Kumaga, this is a time to give effort and focus in the future. No? Sa nakita ko dito. Pero alagaan mo rin yung sarili mo. Sa nakita ko, minsan mag-rest-rest ka rin daw. Minsan, mag-recharge ka. No? Sa nakita ko ito. It's time to recharge din. Sa nakita ko sa iba. It's time to create. Kumbaga, you need to move on and take it action to your fashion. Sa nakita ko to. When it comes to a love, ganun. You are moving on eh. Actually, you are moving on. Pero, magbigay ka daw ng effort dito. No? Kung gusto mong mag-move on, or kung sa love man ito, yan, nakita ko dito na finish the unfinished. Para ma-fulfill mo yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Kung anong fashion yan. Diba? Love life man yan o ano. Sa nakita ko dito, hindi to yung sitwasyon na may tao na nagiging malamig. Hindi ko alam kung wala siyang nararamdaman or ano lang siya, very cold lang siya. Hindi ko alam kung ikaw. Kasi, kung ikaw to, yung want to move on, kumagahan doon na yung part na gusto mo nang lumaya. Kumbaga gusto mo nang mag-moving forward sa gusto mo mangyari. No? Sa future. Yun ang nakita ko sa'yo. Take it action lang. Ay, tsaka lakasan mo lang daw yung loob mo. Magbigay ka ng effort dito and give your determination to move on. Kung kayo man is nagkahiwalay ng iyong kasintahan or hindi kayo nagkakasundo or nag-away man kayo, kumbaga, kalimutan mo na lang yun. Kumbaga, this is a time na magkaroon ng pagbabago sa inyong dalawa. No? Hindi ko naman sinasabi na mag-separate kayo. Diba? Kumbaga, kung hindi kayo nagkakaintindihan at hindi kayo nagkakasundo at minsan nag-aaway kayo, kung boyfriend, girlfriend kayo ha, kumbaga, kailangan dito na i-let go yung mga maling pag-uugali, ganyan. I-let go, mag-move on, ganyan. If you want to change, di kung pareho kayong mag-give effort to change para sa ikagaganda ng buhay nyo. Maaring iba sa inyo, ganun, baka may mga naghiwalay. Kasi nakita ko talaga, or parating na sa paghihiwalay. I hope naman hindi ko naman pinagdadasal yun, syempre. Siguro, lang, kung talaga, kaysa isip ka ng isip, ang mas gawin mo, isipin mo kung paano kayo muling, kung medyo hindi ka kung nakakatampuan kayo, mas ang gawin mo ngayon, isipin mo kung paano nyo ma-build yung relationship nyo in a new, yung magiging matatag na, no? Sa nakita ko dito. Yung wag nang balikan yung mga pagkakamali, wag nang balikan yung away, wag nang balikan yung ganito kasi ikaw ganyan ka. Wag niyo nang bigkasin yun. Kasi if you always said yung mga the past na nangyari sa inyo, isa sa inyo hindi makaka-move on. Kasi binabalikan niyo pa yung mga nakaraan. Kailangan, you need to forget, you need to focus, transform, let go. If you want to move on, mag-move on ka. Or, it's time to, rework. Diba? Anak, sandali. Hindain yung pupo, anak.
Kung sa ano naman to, sa iba siguro sa trabaho to, no? Ano po ang iyong advice kay Taurus? O kung hindi man to sa karelasyon mo, sa sarili mo, di ba? This is a time to transform when it comes to yourself. Advice. Okay. The devil. Okay, ang advice sa'yo, sinasabi dito, sa lahat ng bagay, may mga proseso. Sa lahat na ng bagay is kailangan ina-analyze. May mga bagay-bagay talaga na kailangan i-progress, no? Para hindi kayo ma-stuck sa isa't isa. Ang nakita ko to, kailangan nyo uling magsimulang magtanim muli, no? When it comes to yourself, sa relationship man yan, sa kaibigan man yan, o sa pamilya man yan, o sa kasamahan sa trabaho man yan. Kailangan nyo uling i-progress yung meron kayo. Kailangan nyo magpunla muli. Yan, kumbaga, magtanim ka uli, no? Magtanim uli kayo. Yun nakita ko. Ibigay mo yung effort mo dito, yung determination mo, yan. Give your hard work, give your effort sa nakita ko dito. And then yun, and then at the end, syempre, you need to be patient. You need to be patient. If you want to release yung mga negative thought, negative thinking, yung mga toxic energy na meron kayo sa sarili nyo, ganyan, alisin nyo yun. Yung mga sitwasyon na nakapagpakontrol sa'yo, alisin mo na yun. Diba? Ang nakita ko dito. Yun. Yun ang advice sa'yo. Kailangan mo daw na maramdaman yung freedom. Ganyan. Pag-uumpisang muli. Kailangan mong i-restore na kontrolin yung sarili mo in a new you na transformation. Ganyan nakita ko sa'yo. No? I-release mo daw yung mga yung mga limitado mong belief sa buhay. Yan nakita ko. No? Or kayong dalawa, ganyan nakita ko sa iba. Kailangan mong i-priority yung mga bagay-bagay. No? May mga i-priority or i-evaluate yung mga situation na meron ka ngayon. Para mas maisip mo yung mga dapat mong gawin sa buhay mo. Diba? Para po kay Taurus. Kumbaga, halimbawa, kung kayo is magka-relasyon, instead na maghiwalay kayo, i-process nyo magsimulang muli. Try nyo uli ng one more chance, di ba? Kumbaga, mayroon lang kayong dapat na i-release sa sarili nyo. Ganyan. Or talagang kung magkahiwalay na kayo, edi this is a time to start a new beginning with comes to yourself. Magpunla ka muli with comes to yourself. I-release mo na yung mga toxic na nakakapagpa-hold sa'yo. Para ma-change ka to your best version, alisin mo yun. Di ba? Yan, di ba? Transformation. Sabi ko sa'yo eh. Transformation. Talagang ito na talaga. This is a time na lumaya ka. Kailangan mo ng pagbabago talaga, which bring you a great blessing. If you transform, if you let go, and if you move on. Yan. Kung aayusin mo yung sarili mo, yung relationship nyo, na nakita ko dito, magkakaroon siya ng great blessing sa nakita ko dito. No? Malaki ang pagbabagong mangyayari sa iyo or sa inyo. Undying love. Oh my God, the love you have shared is eternal regardless of the situation. Ano ka naman when it comes to love, Taurus, sobra kang mapagmahal na tao. Siguruhan din yung part na depende sa tao na kaharap mo. No, kung nararamdaman mo na talagang very important ka sa kanya, ibibigay mo yung importansya mo. Kung ano ibibigay mo sa kanya, ganun din ibibigay niya sa'yo. Ganun. Kung parang yan mirror. Diba? Nakita ko dito. Parang what goes around comes around. Yung nakita ko. Uy, syempre, diba? Medyo may kulog. Tingnan natin para kay Taurus. Uy, may love ako nakita. Diba? Layo pa lang, alam ko na.
Kung kinakailangan na mas mahalin mo ngayon yung sarili mo, mas mahalin mo ngayon yung sarili mo. And we have the thorn. Oh my God. Challenge ahead will bring a new and a positive future. Yan, yung mga dinaranas mo daw na mga challenge or mga hirap sa ngayon, yan, may bagong magbubukas na pag-asa sa iyo. May magbubukas na sigla at kaliwanagan sa iyo, di ba? Congrats, di ba? Kumbaga, there's a new beginning will happen. May mga bagong saya, makaka-recover ka na sa mga pinagdadaanan mo, yan. And then, we have the love. Ayan o. Love surrounds all your concerns. Move forward. Kailangan mo forward ka sa positive, no? Sa lahat ng area ng buhay mo. You always think positive. Huwag mong pagdudahan yung sarili mo. Ganyan. Palagi mong iisipin na, kasi the more na nag-iisipan ng negativity, the more na ma-attract mo yung negative. Kailangan positive lang daw. Yun nakita ko dito. Kumbaga, there's a hope, there's a success, there's a new beginning of love. Yan, sa iba sa inyo. Baka may parating na bagong magmamahal sa inyo. Sa nakatok sa inyo dito, no? If you transform and love yourself, kung kayo is magkakahiwalay or hindi man magkakahiwalay or magkakaroon lang kayo ng letting go or transformation sa isa't isa, kung kayo is magkarelasyon, yan, magkakaroon muli ng bagong pag-asang pagmamahalan sa inyong dalawa. Kung talagang wala na kayong dalawa, may parating na bago sa inyo. No? Kaya may bagong pag-asang darating at bagong saya at bagong siglang darating sa iyo. You need mo lang talaga ng transformation. Arigato namaste, God bless.